Tapos yung dumating si Jesus Christ, hiningi siya ng tubig sa babae. Sabi ng babae, sabi niya gano'n, bibigyan na ng tubig. Pero sabi ng Panginoon, inoperan din niya yung babae, sabi niya gano'n. Gusto mo ba, sabi niya, bigyan ka ng tubig, sabi niya gano'n, para hindi ka na, sabi niya, umigil pang muli o mauhaw pang muli, para hindi mo na kailangan tubig. Sabi ng Panginoon ng babae. Sa huli, sabi niya, bigyan mo ako, sabi ng tubig, sabi niya gano'n, para hindi na ako, sabi niya, muling mauhaw, at hindi na ako pumarito pa upang umigil. Yung po yung eksena po doon sa Bible kung babasahin po natin. Kasi po yung dyan po yung nagpakita yung si Jesus Christ sa Samaritana, sa babae. Amen? Hallelujah. Upang lubos natin maunawaan, kasi po yung Samaritana po to is marami po siyang kinakasama. Hindi po siya yung bang meron siyang asawa 5. Kinakasama pala. Sabi nga ni Jesus Christ, sabi niya ganun, sige, sabi niya, bigay mo sa iyong asawa. Sabi ng babae, wala po kong asawa, pero alam ng Panginoon na alam niya na hindi niya talaga asawa yung sinakasama niya. Pero nais ng Panginoon doon is ibigay yung binibigay niya sa babae na tubig, ibigay niya sa asawa niya para yung tubig ng Holy Spirit yung bibigay kasi ng Panginoon sa kanya para lubos silang maunawaan yung kanilang mga ginagawa. Amen. Ganun din po ang mensahe natin ngayon, ipapaunawa sa atin bilang mga Kristiyano. Hallelujah. Ang ating po objectives to get into the reality of the cleansing power of the water that the Lord Jesus offers to everyone. Amen. Dapat ma-realize natin bilang mga Christian na tayo, yung mga ino-offer ng Panginoon, dapat yun po yung magpa natin, ma-adapt natin. Amen. And then to know and experience the real satisfaction of being in Christ. Alam niyo po ba, pag tayo po Jesus Christ na tayo nakatuon, dahil naka-Jesus na tayo nakapokus ang ating mga kaisipan, ating puso ginagawa, hindi na natin maiisip yung mga kamundong bagay na isipan pa natin, di ba? Kasi ang Panginoong Jesus na po, satisfied na po tayo sapat na sa atin na buhay natin. Kasi ang Panginoon siya na nagbibigay sa atin ang ating mga pangangailangan. Tapat at hindi na tayo pagkukulangin kung tayo po ay lubos na magkikiwala sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. This season is marked with a usual climate extreme that to make knowledge has never happened before. On the one hand, extremely hot sunny days, then suddenly came a typhoon that ride the eastern coastline of Quezon Province. And after the short while, extreme hot and humid condition came back again. Hallelujah. Yan po yung, di ba, yung mga sitwasyon noon pa. Yung dumating yung calamity, tapos biglang lumakas ang hangin, tapos nagkaroon ng bagyo, tapos umulan. Tapos pag ilang oras lang, bumalik ulit, nagkaroon pa ng humidity. Kasi alam niyo po ba, ang control po niyan is ang Panginoon po nakakaalam niyan. Hindi po natin kaya kontrolin ang panahon, kundi ang Panginoong Diyos lang. Amen? Hallelujah. Siya lang po nakakapagbigay ng mga gustuhan niya, kumbaga ano man ang gusto natin, maski din sa ating sa kalikasan, siya rin lang po ang nakakaalam niyan. Gaya ngayon, yung naranasan sa atin, sa Pilipinas, makaranasan natin ang kalamidad. Alam niyo ba kalooban ng Panginoon yan? Kasi nasa Bible po yan. Ipinaparating lang niya sa bawat isa sa atin na malapit na siyang bumalik. Ang nais niya is ipakita niya yung kapangyarihan niya upang ang bawat tao o bawat mga palataya ay magtiwala sa kanya lamang. Amen? Yun ang po nais ng Panginoon. Sabi niya nga, we need not be surprised with such climate anomalies because the powers that be can control the weather condition and it's not getting any better until Jesus Christ returns and reign for 1,000 years. Amen. Hallelujah. Kaya tanging ang Panginoon lang makakapag-control lahat ng panahon, anumang sitwasyon sa ating buwan. Dito rin sa mundong ito, ang Panginoon lang nakakapagawa ng lahat ng mga bagay dito. Hindi natin kayang gawin. Maski sabihin pa natin na tayo nakatapos ng doktor kung mga gamot na yan, hindi tayo makakapag-provide ng gamot kung hindi rin sa karunungan ng Panginoon. O tayo, ginamit lang tayo instrumento. Kahit anuman mga trabaho natin ngayon, posisyon natin ngayon, pinagkatiwala lang po sa atin ng Panginoon yan. Amen. Amen?
Kaya wala dapat tayo pagmalaki bilang tayo, ano man ang ating narating, ano man ang ating nabot sa buhay. Wala, dahil sa tanging sa Panginoon Diyos lahat ng ito. Amen? Sabi nga, the fact of the truth are given by Scripture and reality, so let us be settled with that. What we want to tackle today is the issue of true contentment despite everything that's happening in this world. Amen. Sabi nga, dapat bawat isa sa atin magkaroon ng contentment. Kung ano man po meron sa atin ngayon, praise God. Kasi binigay sa atin ang Panginoon yan upang tayo po ay pagbayamain o hindi tayo pagkulangin sa ating pangangailangan. Hindi po tayo pagkulang. Tayo lang kasi overthinking lang po tayo. Kasi gusto pa natin hangarin yung mga nakikita natin sa paligid natin. Ang sabi ng Panginoon, ang biyaya ko is tapat sa iyong pangangailangan. Di ba? Amen. Kung naman po yung nararanasan natin ngayon, sabi nga ng Panginoon, kung kapatid, nagkulang ka man ngayon, sabi ng Panginoon, hindi ka nagkulang. Hindi ka lang, sabi niya, nakontento sa meron ka ngayon. Amen. Kasi lagi natin sinasabing kulang. Walang pera. May pera ka kahit 1 real yan, pera pa rin yan. Amen? Kasi pag lagi natin sinasabing kulang, tapos wala, pero meron ka namang hawak na pera. Pera pa rin yan kahit 1 real pa yan. Amen? Kasi nga, alin mo yung maraming pera. Pag marami kang pera, kung ano lang magagawa mo, maisip mo. Kaya ang Panginoon, sabi niya, binibigay niya yung tapat lang sa atin. Hindi tayo pinagkukulang upang hindi rin tayo magkasala. Amen. Amen. Kasi pag over ka na sa kapangyarihan, kayamanan, baka yung kayamanan mo hindi mo na magamit sa kalawalatian ng Panginoon, magkakaroon ka ng division sa Panginoon, mahiwalay ka sa Panginoon. Yun ang ayaw ng Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin, lalo na sa mga believers, mga Christian, ang biyaya po ng Panginoon tapat at sapat sa ating pangangailangan. Amen. Amen. Yun lang po ang dapat natin maunawaan sa bawat isa sa atin. At yun din ang nais ng Panginoon na magkaroon tayo, sabi niya ganoon, ng kakontentuhan kung ano man po ang meron tayo, ano man po ang narating natin sa buhay, ano man po ang natapos natin. Glory to God. Dapat lahat ng mga natatamo natin, natatamasa, sa Panginoon lang po ang kapurihan lagi. Amen? Amen. Ito po yung senaryo, yung dumating si Jesus Christ sa balon na hininga niya ng tubig yung babaeng Samaritana. Our scripture was taken from the scene where the Lord was talking with Samaritan woman at the well of water known as Jacob well. Amen. Yung balon po yan yung kay Jacob, yung balon pa yan na pinag-iba ni Jacob. Kasi sabi ni Jesus, si Jesus Christ siguro, humingi ng tubig. Yung senaryo siguro gano'n. Tapos sabi ng Samaritan sige, sabi niya, bibigyan kita. Tapos nag-offer din si Jesus Christ. Sabi niya gano'n, gusto mo ba sabi ng tubig, yung hindi ka na mauuhaw at upang hindi ka na rin, sabi niya gano'n, magiging panguli, sabi ng Panginoon. Siguro gano'n ang senaryo nun. The woman was speaking of the water from the well, while the Lord spoke of another kind of water. He alone can give water of life. Yun yung ino-offer ng Panginoon. Kasi yung kayo na binibigay nung sa balon, yun yung po yung materialistic na tubig yun. Ngayon naman, ang binibigay po ng Panginoon, yung water of life. Ano ba yung water of life? Yun po yung Holy Spirit. Holy Spirit na mag-manifest sa ating buhay. Yung magkaroon tayo ng kontentuhan, satisfied tayo kung ano meron tayo, yun po yung ino-offer ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Sabi nga sa John 7:38, he that believeth in me, out of him shall flow. Maniniwala po tayo sa ating Panginoon na siya lang, sabi niya gano'n, bibigay niya sa atin, na ino-offer niya sa atin. Ano ba ino-offer ng Panginoon sa atin? Di ba? Yung, ano ba yung Holy Spirit? Di ba? Meron yung 9. Love, kindness, patience, self-control, gentleness, kindness. Yun po yung mga binibigyan ng Panginoon sa atin. Holy Spirit na yun. Dapat po yun mag-manifest sa ating mga buhay. Lalo tayo mga believers, tayo mga Kristiyano. Dapat tayo na po, yung mga non-believers, tayo dapat ang makitaan ng mga non-believers na modelo. Gaya ng Jesus Christ. Kung si Jesus Christ ang ating modelo, dapat tayo rin mga believer, sa mga non-believer, tayo rin po makitaan para po maikayat natin yung bawat isa na hindi pa na naman ang malataya. Amen? Hallelujah. The woman was speaking, in essence, the normal physical water of the Samaritan woman represent material things,
that people's desire while the water Jesus spoke about was relating to the supernatural work of the Holy Spirit that brings contentment, satisfaction, and peace. Amen. Ang ino-offer po nung Samaritan girl na tubig is sumisimbolo po dito sa mundong ito, yung binibigay ng mundo sa atin, yung pansamantala lang. Hindi po natin ito madadala sa langit kapag tayo nawala. Gaya kayamanan natin, masaya tayo, nauna na yung kuwan natin, regalo natin din sa mundo. Nagawa natin, naging masaya tayo sa mga gawa ng mabangay. Akala natin, yun na yung kalakawan natin, kaligayahan natin. Temporal lang po lahat yan naranasan natin. Gayon po yung sumisimbolo sa tubig na ino-offer ng Samaritan. Ang ino-offer po ng ating Panginoon, sabi niya ganyan, dito na nga, bilang maging contentment, satisfaction, and peace. Diba? Parang sarap pakinggan, ang sarap maramdaman yung ganyan, maramdaman mo, kung meron ka, kontento ka na, tapos meron kang kapayapaan sa puso mo. Hindi gaya ng mayaman. Mayaman, parang nangangamba, baka magnakaw sa kanila, nangangailangan pa sila ng gawardya. Parang hindi ka, ano tawag nito, peace of mind, parang wala, may lagi kang may pangamba sa araw-araw, pag lagi kang ganyan. Pero ang binibigay ng Panginoon, yun na nga di ba? Satisfaction, and then, contentment, at ang kapayapaan. Amen. Andun lang kasunod na dyan yung pag-ibig pagdagdagan. Di ba? Kapag meron ka na yan, sabi ko na sa inyo, sabi nga ng Panginoon, di ba? Hindi kanya na, sabi niya ganun, magkakaroon pa ng kauhawan. Ibig sabihin, kauhawan na yun, yung mga hinahangad mo pang, nais mo pang maging mataas pa sa gusto. Hindi na, kasi yung Panginoong Diyos, ibinigay niya sa atin, tama, tapat. Pero ang mundo, ang ino-offer ng mundo, higit. Ano pa yun? Sige, so kuya, meron bagong cellphone, bili ka ng bagong latest na gusto natin. Di ba? Yun ang na-offer ng mundo. Yun po yung sumisimbolo sa water na ibinibigay ng Samaritan woman. Amen? And then, being content and satisfied. People by nature has never-ending need for things that never can fill the void thing. In economics, this is the referred to the irresistible need of men, insatiable need of men. It referred to unshakable desire of man for satisfaction that created the supply and demand. Amen. Ano yun na nga, sinabi ko sa inyo, di ba? Kasi mo sobra, ang nais ng Panginoon, sabi niya ganoon, kuya basic. To have a clear example, you already have the basic of life, but you want more. Yan ang basic dapat. Food, water, shelter, and clothes. Dapat maging kontento na tayo kung meron tayong pagkain, meron tayong tubig na ininom, yun na nga yung, para yung physical natin, di ba, uhaw, yung shelter, yung tira natin, tapos meron tayong sinusuot. Bilang Christian, yan na po dapat magkaroon tayo ng contentment kung ano meron po tayo. But suddenly, sabi nga, you already have cellphone, but you want to have the latest model. Amen. Amen. Amen, ha? Diba? Yun ang ino-offer ng mundo, diba? Meron ka ng cellphone, parehas din naman gumagana, parehas din naman makatawag, parehas din naman na mag-message. Pag walang internet, hindi ka nga matawagan, maski latest pa yan, kung wala ka namang internet. Useless pa rin yung model mo ng latest, di ba? Amen. Yung sabi niya nga dyan, you already have house but you want mansion. Meron ka ng bahay, kompleto naman. Ba't gusto mo yung malaking bahay? Hindi mo naman kayang linisan. Kukuha ka pa ng katulong, babayad ka pa. Di ba? Dapat magkaroon tayo ng contentment kasi yung bahay na yan, pinagkaloob ng Panginoon sa atin yan, baging contento natin. Praise God, sabi niya, ano po yung bahay na bato? Hindi naman sa'yo. Hindi naman sa'yo. Di ba, yun ang bahay ko po, basta sa'yo, di ba? Pero po, ang ninanais po ng Panginoon dyan is, maging kontento ka na, bigyan ka ng Panginoon ng bahay na bungalow type, huwag ka na magangat po ng third floor, second floor, pero glory to God, sa biyaya pa ng Panginoon yan. Pero dapat, hindi na dapat yung tagang kukuha natin. Gusto natin lumaki bahay kasi si kapitbahay, nagpalaki ng bahay, kailangan natin siya tasan sa bayan natin. Yun na po yung nagiging pa ng mundo. Hindi na po yung kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? You have already have a car, but you still want a new one. When you will this end, nobody can tell.
Hallelujah. Sino ba ito? May kasakyan na. Gusto ba yung mga Pajero dati, yung mayroon ka ng sakyan na latest noon, ngayon, Pajero sa Pilipinas noon. Ngayon, may mga sports car na. Rolls Royce. Pag sarili lang naman, hindi naman makasakay ng marami. Alin mo yung mali, yung mamahalin sakyan kung pansarili mo lang rin naman. Di ba yun ang malaki, mga luma, old model, basta nagagamit naman sa gawain ng Panginoon. Amen. Di ba? Amen. Alin mo yung buwan malaki, mag-arapon sakyan para lang maging tanyag ka, maging sikat ka, no? Hindi na po nakakalugod sa Panginoon yun. Elusive contentment. Being in Christ, there has to be the clear divide between needs and want. Amen. Ayan po yun. What is meant by being in Christ? Dapat, kung tayo na sa Panginoon na, dapat yun lang nakuha natin, yung kailangan lang natin. Hindi na natin kihangarin po yung mas sigit pa, hindi naman natin kailangan. Ang kailangan lang natin, ang kailangan natin bilhin. Yung kailangan lang natin, yun ang ibibigyan natin. Kung sabi ginawa tayo, binibigyan tayo ng knowledge ng Panginoon eh. Hindi mo na kailangan yan, magiging basuro lang yan. So, kakaat lang yan sa bahay mo pag bumili ka ng kung anong gamit. Ang nais ng Panginoon, kailangan mo ng bigas, kailangan mo ng pagkain ngayon. O, di bibili mo, hindi na yung bibili ka ng marami, tapos stock mo lang rin, masisira. Amen? Between the basic and luxury, between the dispensable and the indispensable. Ayan, tingnan mo yung sample. Naka-leather shoes, tapos naka-subsider. Hallelujah. Yan. But godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But if we want to have food and clothes, we will be content with that. Amen. Sabi ng Panginoon, kung meron na tayong pagkain at damit, magkaroon tayo ng content. Kasi yung mga bagay, mga kuha natin, accessories na natin, is makakuha na lang yan eh. Accessories na lang, palamutin na lang yan sa atin eh. Pero ang nais ng Panginoon, madamitan lang tayo at makakain lang tayo sa araw-araw. Dapat magkaroon na tayo ng content. Content na tayo dapat doon. Kasi biyaya ng Panginoon. Sabi niya sa salita, sa 1 Timothy 6, verse 6 to 8. Hallelujah. Yan, sabi niya, but godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world. Amen. Ang nais ng Panginoon, sabi lang niya, basta meron na tayo makain, may suot, dapat magkaroon na tayo ng content tayo. Hindi. Kailangan pa natin ng palamuti sa mukha, palamuti sa para, bossy ang dating, di ba? Hindi naman tayo nakakuha sa Panginoon. Hindi naman tayo nakakasunod sa Panginoon. Useless din po. Kasi rewarded na tayo din sa mundong ito, pero sa Panginoon kaya, nasaan ang reward natin doon? Wala, di ba? Hallelujah. Online. Whoever in our generation where economy seems easy and commodities of all sorts are readily available at the mere touch of the finger in the gadget, even Christians are getting lured into endless buying. Hindi exempted ang mga Christian, no? Add to cart. Puro online shopping. Tapos kapag nag-delivera ng hindi nagustuhan, reklamo. Hallelujah. Amen. Sabi niya gano'n, no? Next kaya. Nothing is wrong if this leads to acquiring the needs and necessities for life, business or ministry. But we need to be frugal by not get into habitual buying spree of commodities which sometimes are easily discarded because of low quality of uselessness. Amen. Hindi naman daw masama bumili, basta wag lang nating habitin. Wag natin maging habit. Yung kahit nakita natin na promo, mayroon na daw iba, tapos mayroon tayo ba? Kahit hindi naman natin kailangan. Nagiging ko na natin, para may stock, para may expire po yun.
Lahat po rito ng mga kuha natin binibili may expiration. Amen? Christians have been to see the invisible divide with our common sense. Think and rethink if we are not being lured into the trap of the enemy, into buying is free. Amen. Hallelujah. Paalaala sa mga Christian, dahil na po tayo natanggap na sa ating Panginoon, ha? Isipin natin mabuti, 10 times o 100 times bago tayo magiging basura lang rin sa bahay natin yan, ba't bibili natin? Kung magiging kuwan lang rin yan, makakasama rin lang sa atin, ba't natin bibilhin? Amen? Find contentment is simplicity. Being in Christ will bring us to the point of real contentment and satisfaction of simplicity. Hallelujah. Simplisyon. Simplicity. Yeah. Hallelujah. Tunay nga po pag nasa Panginoon po tayo, di ba? Nagkakaroon tayo ng contentment, satisfaction sa buhay, at maging content. Kasi ang Panginoon, contento pala, contentment. Ang Panginoon kasi is enough na sa ating buhay. Lahat ng ating pangailangan, basta pag sa Panginoon natin pinagkatiwala sa lahat ibibigay sa atin. Pero hindi nga lang sabi yung gusto natin. Yun na yun yung over pa na yung ano po yun yung patunasan na po ng mundo yung over pa sa binibigay ng Panginoon. Bilang Christian, dapat doon po yung mahanap na kuha natin sa kuha maging kuha natin ng Panginoong Hesus. Model. Tapos yung kuha niya, yung habit natin na pansarili nating habit, Jesus Christ na ang gawin natin kuhan, emplo, di ba? Jesus Christ is enough. Amen. Di ba? Ang ganda nga, di ba? Christ is enough for me. Amen. Hallelujah. We have really drunk the water of life that fills the inner void to bring real satisfaction. Or do we really understand what the Lord said into our scripture? In fact, the water I will give him will become a well of water springing up him for eternal life. Iyon ang binibigay ng ating Panginoon. Yung tubig ng ating sa kaligtasan natin for eternal life. Kasi kung yung natanggapin natin yung tubig na ino-offer ng Samaritan girl, is temporal materialism, dito lang po yung sa mundong ito. Pero yung ino-offer ng Panginoon para sa atin na tubig ay pang eternal life natin. Amen. Amen. Hallelujah. What happened when we come in Christ? Did you think the water of Samaritan woman or the water that Jesus offered? Sa inyo po, ano pong natanggapin niyo? Yung ino-offer ba ng babae Samaritana o yung ino-offer ng ating Panginoong Hesus? Amen. Glory to God. Kasi po yung ino-offer ng Samaritan woman is temporal po yun. Yun po yung mga materialistic na pansamantala lang. Hindi po natin madadala yun sa eternal life. Pero yung ino-offer ng Panginoon is pang eternal life po natin yun. Kahit na mabuhay pa tayo ng 100 years dito, hindi pa rin po yung matapatan yung binibigay ng Panginoon. Kasi 100 times tayo nandun tayo sa ang totoong pa natin, ang totoong tirahan natin is heaven. Depende na lang po kung saan po tayo magpupunta. Depende rin po sa ating ginagawa habang tayo nabubuhay din sa mundo nito. Tayo po alam po natin yan. Dapat hindi po tayo sumusuway at hindi tayo nakaka-disalign sa kagustuhan ng Panginoon. Amen? What is springing up in you, in your heart right now? It is ministry, burden, or a personal gratification of wants? We need to wake up and repent. Hallelujah. Kung naman po yung mga nakukuha natin, nagiging burden natin upang hindi mag-spring up ang binibigay ng Panginoon. Nakaka-burden, nakakahadlang sa kagustuhan ng Panginoon. Dapat ikuha natin yan. Pagkatiwala natin sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, sabi niya ganun, ipagkatiwala mo ang lahat sa Kanya. At ikaw ay magtatagumpay. Hallelujah. Proverbs 16:3 po. What happened to the spring of water of the life that brings peace, security, contentment, and desire for more of God in our lives? Kapag nasa iyo tinanggap mo ang Panginoon Jesus, hindi ka na mangangamba, hindi ka na magkakaroon ka ng kaligayahan, makakatulog ka na mapayapa. Kasi ang ino-offer ng Panginoon, sabi nga, diba? Kapayapaan, kagalakan.
Kasi kung sa puso mo, sa buhay mo, nanatili ang Holy Spirit sa iyo, hindi ka siguro mawawalan sa disalign, hindi ka madidisalign sa Panginoon. We have to stir up the water of life so that we would not be overtaken by unending materialistic desire. Amen. Amen. Dapat mapanatili natin yung stirring up ng yung tubig na ino-offer ng Panginoon sa atin, hindi yung ino-offer ng Samaritan woman, yung pang materialistic desire lang. Ang ikunin natin, ipag-upapawin natin sa ating buhay, yung tubig na ino-offer ng ating Panginoon. Amen. Stir up the water that Jesus Christ offered in our lives. Amen. Yun pa lang po yung introduction. Dito na po tayo sa takawang topic. Meron po tayong 3 points. Probation towards real contentment and satisfaction. Hallelujah. Number 1. Realize that personal gratification is unquenchable thirst. In John 4:13, Jesus said, "Everyone who drink from this water will get thirsty again." Amen. Kasi yun po yung wala po yung katapusan eh. Pag uminom ka, uuwa po ulit. Yun po yung mukwan lang yun. Yung physical kasi yan. Yung mga bagay-bagay na hinahangad natin. Yun yung mga sumisimbol sa tubig na ino-offer ng Samaritan woman. Jesus referring to the natural water in the well. This reminds us that we constantly need water in our lives and we will always have to come back to source to secure. Hallelujah. Ang ino-offer ng Panginoon sa atin na tubig, yung tubig ng dahil po tayo kasi yung ino-offer ng mundo tayo nagkasala na eh. Ang ino-offer ng Panginoon ngayon, yung tubig na para hindi na po tayo magkaroon pa ng makakasala muli. Hallelujah. Figuratively, Jesus was referring to the vacuum inside of every person's heart that can never be satisfied by anything but His indwelling presence. What the Holy Spirit does for us. Yun po yung binigay natin Panginoon. Simulan tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior. Yung Holy Spirit po nasa atin na po. Dala-dala na po natin. Saan mo po tayo dapat namumutawi na sa atin, namumuhay na sa atin, nakikita na sa atin yung banal na Holy Spirit. Holy Spirit, yung fruit of the Holy Spirit na in-offer ng Panginoon. Hallelujah. True enough, people have natural sense of incompleteness and they would work hard to get what they wanted, but people would never get to the point of real satisfaction of the material things they acquire. Hallelujah. Ang totoo, di ba? Ang tao, yung ino-offer ng Panginoon is enough lang. Pero dahil sa mga binibigay ng mundong ito, yung mga tao ngayon, di na nasisatisfied, na-overflow na tayo eh. Kumbaga, yung ginagawa ng mundo sa atin, ino-offeran tayo ng mga bagay-bagay para tayo maakit. Magkaroon pa tayo ng higit na hindi na tayo nakakasunod sa Panginoon. Hallelujah. This is a vicious cycle of instability of it will not stop until we have truly drunk of the water of life that Jesus Christ gave. Hallelujah. Dapat yung binibigay ng Panginoon, huwag natin itong awan na natin kung ang tawag natin dito, huwag natin itong baliwalain. I-grab na natin. Kasi ito is pang-eternal life na natin. Huwag natin i-grab yung in-offer ng babae na tubig na sumisimbolo na sa pang-material na bagay dito sa mundong ito. This is not temporal. As the thirst of natural water never ends, so it's the unseasonable desire of material wants never stop. Di ba? Kung ating yung tubig
na binibigay ng Samaritan is materialistic, yung sumisimbol sa material, talagang hindi tayo magikuan. Kailangan natin mauuhaw tayo ng mauuhaw eh. Kasi temporal lang yun eh. Ahangarin natin yung mga, kasi ano ba yung mga material na nag-offer dito sa mundo? Diba yung mga gusto natin, yun diba, mga sample. Meron na tayong cellphone, gusto pa natin ng latest model. Meron tayong sakyan, gusto pa natin yung branded na sakyan. Meron na tayong bahay, gusto pa natin ng mansion. Yun, di po tayo content eh. Hindi tayo contento kung ano meron tayo. Yun po yung sumisimbolo sa tubig na binibigay sa Samaritan woman na yun. We have to admit this and repent. So mga bagay na yan, na ginagawa pa natin sa kasalukuyan, hindi ba exempted po rin yung mga Christian po, non-believers? Lahat po ba ito mensahe po para sa lahat din po ito. Maging aware po tayo sa bawat isa. Kasi itong mensahe is paalaala sa mga na meron pang ganito na gagawin. Sabi nga, except ang mga Christian. Lalo na sa mga, kasi na-offer kasi ng mundong ito is, nandito pa tayo sa mundo eh. Lahat pinaparanas ng Panginoon sa atin yan para tayong maging tuwid sa Kanya. Yung mga taong gawag ito, sa Kanya lang tayo lalapit. Sa mga pagsumbaga, kung mga puwan nito eh, trials sa atin to eh, mga bilang mga Christian. Sinusubok kung anong tayo mananampal tayo sa Panginoon. Diba? Get rid the Samaritan water and seek the living water that the Lord offered. Tanggapin natin yung ino-offer ng Panginoon sa atin na tubig. Na sumisimbolo ng Holy Spirit na mag-dwelling us sa ating mga buhay. At ito'y ating iba sa pamuhay, sa ating pang-araw-araw na pamuhay dito sa mundong ito. Upang lahat ng mga gawa ni Satanas sa mundong ito at ating mapagtagumpayan. Amen. Amen? Hallelujah. No, number 2, number is. Number 2, realize that being in Christ brings real contentment. In verse 14, but whoever drinks the water that I will give him will never get thirsty again. In fact, the water I will give him will become as well of water springing up in him for eternal life. Amen. Amen. Indwelling in the feeling presence of the Holy Spirit in us. Yun po yung binibigay ng Panginoon sa atin. In-offer ng Panginoon yung Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit ang manifest sa ating mga buhay. Being contentment kung anong meron po tayo sa ating ngayon. Hallelujah. Christ have received the water Jesus was preparing at the time of their spiritual birth. Sino na po yung nagpuyan dito? Yung po yung spiritual birth po yung nabaptize sa Holy Spirit. Born again. Ayan. Iba rin po yun yung baptism of the water. Water, iba pa yun. Iba yun. Amen. It is the indwelling presence of the Holy Spirit in our hearts. Amen. Yun po yung kung nabaptize po tayo ng Holy Spirit, mapipil natin as a tayo mga Christian at tumanggap sa Panginoon, mapipil po natin yung Holy Spirit na goodwill, magmamanifest mo sa ating buhay. Sino na po yung nakakapag-experience na po yun? Kasi ang Holy Spirit talaga, kapag nagkatuwa ka sa presence ng Holy Spirit, talaga makikuha mo eh. Praise God. Hallelujah. Bawat isa po sa atin, meron po tayo mga gifts. Amen. Okay, next. During our Christian infancy, we enjoyed and had experience of joy and peace that brings contentment. Hallelujah. Tayo na mga bilang Kristiyano na, dapat magsaya na tayo. Magkaroon tayo ng kontento, ang peace, kaligayahan. Dapat yun na po yung dapat natin makuha natin. Dala-dala natin. May share natin sa ating pamilya. Makita sa atin ang pamilya, yung mga lana sa ating pamilya. Amen? Kung kilala ka noon, noong ka noon, dapat magkaroon ka ng magbago ka na. Sabi nung yung asawa makakita sa iyo ng pagbabago mo. Diba? Hallelujah. Pero sabi ng asawa na ko eh, diba? Mga asawa natin dito, mga asawa natin di ba wala rito, sa Pinas. Yung kanya-kanyang asawa pala, kasi kaya ayaw ko talaga magsalita ng yung erase mo yan.
Yung mga asawa natin, di ba, kung ano tayo kilala doon. Kasi yung mga lahat tayo di tayo perfecto. Amen. Meron tayo nagawa magkamali. Aminin natin sa totoo lang. Kasi yung mga asawa, yung bawat asawa natin is, meron tayo mga kwan. Tapos, hindi ka pa Christian, nung dapat naging Christian ka, lalo na ako, experience ko yun. Yun din po lagi yung battle ko. Kaya nga sabi ko nga, ano gusto mo, dati o ngayon? Sabi niya gano'n, mas malalong pinagbago, malaki pinagbago mo ngayon, pero hindi ko lang alam kung anong pinagbago malaki. Baka mas malaki pa dati o mas malaki, iba na. Pero glory to God, pero nakikita naman. Pero sabi nga, ang kapwa natin, iba, yung di na dapat natin itaas yung sarili natin. Yung ibang tao magkasalita sa atin kung ano talaga dapat makita sa atin. Amen. Dapat kung sino ang tinanggap natin, Jesus Christ tinanggap natin na model, dapat hindi po makita sa atin ng mga bawat tao. Lalo po sa ating mga mahal sa buhay. Kung nakilala ka nung nasira ulo, palainom, baka pagbalik mo makita ka, oh, di ba? Anong mas maganda sa rin? Sa ulo ka nakilala, tapos yun, mas naging sira ulo ka ba? Mas pangit ka pakinggan, di ba? Mas maganda yung merong pagkabago. At makita si Jesus Christ na buhay natin bilang isang Amen. Amen. Tingnan po ang natin, Panginoon, sa atin. Madala-dala natin kung sino si Jesus Christ na tinanggap natin as Lord and Savior sa ating buhay. Amen. Kuya Nex. Yan na ba? What went wrong? Jesus promised that the water we will give will become a well of water and spring up in him and her for eternal life. Iyon na yun. Ibinibigay sa atin ng Panginoon. Iyon po yung pang-eternal life na natin. Madadala natin sa langit kapag po tinanggap natin yung in-offer ng Panginoon sa atin. We need to continually stir up the water of the well of water in order to cause it to spring up and overflow. Hallelujah. Dapat pala yung tinanggap natin, pag-overflow pa, pag-umapaw pa, no? Para may share. Paano na po natin yung hindi lang basta tayo lang ligtas na tayo, okay na. Dapat po yung tinanggap natin na kaligtasan, i-share din po natin sa mga taong hindi pa nakakilala sa tinanggap sa ating Panginoon. Dapat mag-steering up tayo, hindi tayo puro stagnant na lang kung tayo ligtas na. Paano na yung Samaritan natin? Paano na yung buwan natin? Mga mahalan sa buhay, mga kapitbahay natin na hindi pa totally talaga tumanggap sa ating Panginoon. Kilala lang Panginoon pero hindi naman totally tinanggap. Yun dapat pag-isilap sa atin. I-share natin salita ng Panginoon upang sila ay magkaroon din ng kaligtasan spiritually. Amen? We woke up and realized that one who is residing in, who has the potential to bring you the peace, the contentment that you need. And then, tanging ang Panginoon lang ang makakapagbigay sa atin ng totoong contentment at kapayapaan. Hindi natin ito matatagpuan sa kapayapaan, hindi natin mabibili sa dito sa mundong ito, sa bakala. Hindi tanging Panginoon lang nakapagbigay sa atin yan. Ang ino-offer ng kamundong ito is lang, puro yung pagganasa. Baga, gusto mo ng mga mamahaling gamit. Yun ang ino-offer ng mundo eh. Tapos wala kang kapatatangan sa sarili. Pero ang Panginoon, ino-offer niya kapayapaan, pag-ibig, kontehan, kakakontentuhan, kagalakan. Saan ka pa? Dito na. Amen. Jesus Christ received kanono offer ni Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Number 3. Stirring up the water of life quenches thirst for other things. Amen. Sir, the woman said to him, "Give me this water so that I won't get thirsty again. Come here to draw water." Amen. Yan po yung sinabi ng babae Samaritana. Sabi niya gano'n, "Ginoo, bigyan mo ako ng tubig na yan upang hindi na ako muling mauuhaw at hindi na ako paparito pa upang magiging ng tubig." Ang ino-offer po ng Panginoon nga, di ba sinabi ko na kanina pa, ang ino-offer ng Panginoon is ng water nito is the knowledge of the Holy Spirit na mag-manifest sa ating buhay. Yung fruits of the Holy Spirit. Hallelujah. Next.
The water that Jesus gave is the Holy Spirit living within us, and He bears the fruit of the Spirit character of Jesus Christ that God wants to develop into our lives. Iyon ang nais ng Panginoon. Yung ino-offer niya na fruit of the Holy Spirit na mag-manifest at mag-develop sa ating mga buhay bilang mga Kristiyano. Yun po ang nais ng Panginoon i-develop natin. I-share natin. Hindi po yung ino-offer ng Samaritan woman na ang i-share natin, ha? Ang i-share po natin yung ino-offer ng Panginoon na Holy Spirit, fruit of the Holy Spirit. But the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness. And Self-control po pala. In Galatians 5:22 to 23. Amen. Hallelujah. Next one. Ayan na. Ayun na. How much of the fruit have developed in us? Tinatanong tayo kung how much parang tinatanong magkano no? Hindi, That living water must not dry up on you. Stir it up so that I would spring up and bring you love, peace, joy, and all that it entails. Do you know what hinders the water to spring up? Alam niyo ba kung anong nakaka-hinders? Upang Amen. hindi mag-overflow ang binibigay ng Panginoon sa atin. Amen. Next, since the desire of the other things we allow in our heart plug down the spring and slow down the flow, and we will feel unloved, lonely, anxious, and we all lose temper. Yan po yung nakakahadlang upang hindi mag-overflow yung tubig na ino-offer ng ating Panginoon sa ating buhay. Sabi nga ng Panginoon, stir it up, pray always in the Spirit. Amen. Amen. Sabi niya ganoon, kung nakakaranas tayo ng ganyan, unlove, loneliness, anxious, and we lose temper. Let's stir it up, pray always to the Lord. Dahil ang Diyos, kapag sa Diyos tayo tumawag, siya lang ang nakapagbigay sa atin ng magandang katagog sa kasagutan. Kung tayo ay nakakaranas ng anumang anxiety, sicknesses, sa Panginoon. Sabi nga nila sa doktor, kapag may sakit ka, ginagamit lang mo yung doktor, instrument ng Panginoon pa rin yan. Diyos pa rin po ang may kagagawan yan. Amen. Kung sa Diyos ka, bibigyan ka pa ng knowledge ng Panginoon. Baka sabi ko, Lord, sabi mo ganun, masakit ang tiyan ko, sabi niya ganun. Pahiram mo lang yan, sabi niya, appointment, galing ganun. Diba, hindi ka nakapunta ng doktor. Kasi kapag yung mga minor na, tapos mga minor na sakit lang, kung sabi na, sakit ng tiyan ko, tapos sabi niya, kunting sakit lang, punta na kami sa doktor. Hindi muna tumawag sa Panginoon. Malay mo, bigyan ka ng Panginoon. Sabi nga, ang Panginoon is healing. Diba? Healer. Jehovah Rapha, nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Siya na ang lahat ng provider natin eh. Amen. Ang buhay natin, siya rin nagbigay sa atin eh. Kaya ano pa kaya yung mga sakit-sakit lang natin nararamdaman? Amen. Di ba? Sabi nga niya, paano natin makatawag sa Panginoon? Sa pamamagitan ng ating panalangin. Amen. Amen po yan. Uy! Yo, Kung no? kulay violet na po yan, ganyan na po yan. Violet Conclusion. na talaga yan. Amen. Conclusion na po. If you have desire of things, people or circumstances in your life that bring you frustration, distress, and discontentment, come back to the cross where you can find our one desire, who can fill your every need. Pinapala sa atin ng Panginoon. Kung man po nararanasan natin, hindi ko po alam po ng mga pagsubok na ito nararanasan. Sabi ng Panginoon, pinutinabihan tayo ng Panginoon, come back to the cross. Jesus Christ, He died on the cross for our sins. Amen. Amen. Sabi nga niya, ang lahat po yan ng ating mga kapakitan, napagtagumpayan na po ng ating Panginoon.
Lahat po ng sicknesses at saka ating mga problema na kinakaharap, napagtagumpayan ng Panginoon na yan. Kaya kung tayo po ay come back, sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, sabi niya gano'n. He alone can give you desire that satisfy your soul. Hallelujah. Don't allow the things of this world to stop the well of water to spring up inside of you. Amen.